Pag-usapan nga natin yung circumstances ng pagkakaaresto ng inyong kliyente, 'no? Kailan po ito nangyari? Saan? Nangyari po ito noong July 28 sa isang hotel diyan sa may Roxas Boulevard, Manila. And then? And then nung maaresto siya, yung arrest ng NBI, yung targeted operation is related to human trafficking. Nothing to do ito doon sa supposed to be na honey trap na pinaplano. So this is a separate crime na kung saan may mga confidential informant ng NBI, meron silang operation against my client. Nahuli yung kliyente, and of course, as part ng kanilang investigation, because may mga text messages doon sa between the confidential informant and dito sa aming kliyente, nakuha yung cellphone and nag-cooperate naman tong kliyente, nabuksan niya yung phone niya. So in the course of the investigation, nung kaso na kung saan siya nahuli, doon sa human trafficking, doon lang na-discover Christian, kasi nakita doon sa mga Viber messages, may ka-chat, ka-Viber, si client na ang pangalan kong Jing Paras. So doon na nagsimula na naging curious yung NBI, si Jing Paras to. Then they check yung mga conversation, they check yung mga text messages between my client and si Jing Paras. Doon na nanganak yung problema na laman ng NBI na meron palang plano yung grupo led by Congressman Jing Paras, former congressman, na gagawa ng istorya, sort of character assassination labang kay ES Recto. So, ano yung tawag natin doon nanganak yung problema, no, buntot, which resulted yung discovery after the arrest na ng kliyente namin. Doon nagsimula yung investigation ng NBI. Okay. So yung ano to, no, yung operation human trafficking ang nature originally. Yes, originally. Hindi pa nila alam na merong connection itong yung kliyente dito kay Jing Paras and the supposed honey trap against Ralph Recto. Wala pa. Hindi yun ang operation. Kasi Okay. ano yun legitimate operation ng NBI. It turned out, upon investigation ng mobile phone, meron palang pinag-uusapang plano against ES Recto. So yun, yung plano, inimbestigahan, another side ng kaso na inimbestigahan ng NBI. yung plano na yun po ba, ano yun? Kaugnay din yung pagkaka-aresto mismo ng kliyente ninyo? Di ba tama ba may kasama siya mga babae? Yes, oo. Pero sabi ko nga, nung nasa NBI na siya, doon lang na-discover ng NBI, upon checking yung mobile phone niya, na may kausap siyang former congressman. And base doon sa mga conversation, may plano sila. And doon, nung inimbestigahan na siya noong July 28, nag-confess na, umamin na tong kliyente, na ito yung plano na gagawin together with these people para sa isang character assassination. Kaya nanganak yung problema, nagkaroon ng another investigation, yung NBI pertaining dito sa plot against ES Recto. Karugtong na yun. Opo. Pero ang tanong ko, di ba dun sa operation ng NBI, dun nahuling kliyente nyo, no? Tapos ilan po yung babaeng kasama? I think 5 po. Okay. Yung 5 yun po ba yung kinakausap para maging parte ng mismong honey trap operation? Hindi ko masisure yan. Hindi namin napag-usapan yung the same girls na nahuli noong July 28 were the same girls na nakipag-meeting noong July 15. Hindi na-discuss sa akin ng client ko. If they are the same girls, hindi po. Okay. So anong paliwanag ng kliyente ninyo? Ano raw yung pinapagawa sa kanya exactly itong si Jing Paras? Sa pag-uusap nila, sinimulan daw siya, I think nung around ng May 2026, sinimulan daw siyang paringgan na ni Congressman Jing Paras na meron tayong gagawing plano. Alam mo naman, film producer ka, negosyante ka, nagbabayad ka ng mga taxes, ng mga VAT, tapos ninanakaw lang ng mga tao sa gobyerno. So dapat lang maparusahan sila, lumabas yung mga kawalang hiya nila. Something like that, na hindi naman niya binigyan masyado ng pansin. And then nasundan ng mga tawag yon hanggang sinabi na talaga sa kanya yung plano. Nagagawa ng script, gagawa ng salaysay yung mga girls, at gagawa ng kwento na i-involve yung issue ng drugs na nakikipag-jam daw sila kasi kay ES Recto, tapos sex.
So drugs and sex, yun ang script na gagawin. That's why nag-decide ang aming kliyente na maghanap ng mga magagaling umarte na pwede talagang pag in-interview, kayang i-deliver yung sagutin kung ano man yung tanong ng mga reporter. That's why merong mga pag-uusap na may mga lawyers pang dinala na itong mga lawyers na to ang kukuha ng salaysay. Nagkaroon pa ng, alam mo yung briefing, na ito yung tatanong sa'yo, ito yung sasagot. Kung sakaling may ganito, ito yung sasagot mo. Parang Kung ano pinaraktis. nangyari. Parang ganon, practice. I think it happened July 15, 2026. Nagkaroon ng pag-usap yung mga lawyers na tinitingnan nila talaga kung paano mag-deliver itong mga girls, assuming na magkaroon ng interview yung mga reporters doon sa gagawin nila. Okay. Yung abogado, ilan po sila? Nung July 15, nagkaroon sila ng meeting sa isang steakhouse sa Project Park, Quezon City. Ang present doon si Attorney Jing Paras plus 2 lawyers. And I was told nandun din yung 4 na babae. Doon nagkaroon ng parang we call it briefing, no? Kung ano yung sasabihin, ano yung magiging plot, ano yung magiging kwento. Then, nung July 26, second round ng meeting, andun daw si former Congressman Jing Paras, plus yung 2 original lawyers na kasama ng July 15, nadagdagan pa ng panibagong 2 lawyers. So all in all, kasama si Congressman Jing Paras, 5 abogado yung kaharap ng kliyente namin. Okay. So in both meetings, nandun yung kliyente nyo. So meron siyang mga ebidensya to support that. Kunwari, picture, text messages, pwede makita sa CCTV for instance ng venue. Kung isasabi na po ng NBI, makikita nila yung happening ng meeting na yon. And I believe sa isang napanood kong report kanina, inamin naman ni Congressman Jing Paras yung pagkakaroon ng meeting. Pero kung makukuha yung proof talaga na nag-meeting sa isang location, much better. And meron din kaming text message saka Viber na kung saan nilagay ni Congressman Jing Paras sa recollection ko, no, yung address ng yung meeting place kung saan steakhouse yon. Doon sila nag-meeting sa same restaurant on 2 occasions. Dito po sa binabanggit na script di umano ng inyong kliyente, kailan daw ito isasagawa, itong operation na ito, at paano? Ang pag-uusap namin is that they were expecting na noong July 26, may pera na. Kasi yung first meeting ng July 15, walang dalang pera. So hindi natuloy yung interview or pagpirma ng salaysay. July 26, ang sabi ng kliyente namin is that ini-expect niya may pera na. Pero nung pagdating niya sa meeting ng July 26, walang pera, hindi na raw niya pinapunta yung mga girls kasi wala rin namang pag-uusapan. Dahil nga ang punto nila, bago pumirma ng salaysay or magpa-interview, dapat may down payment. Magkano raw po ba yung usapan? Ang usapan initially is 6 million. Ang sabi sa akin is, ang division is 1 million for every girl. So 4 na babae, that is 4 million. Then 2 million doon sa talent manager. Then nag-counter offer daw si Attorney Paras na reduce ng 5.5. Tapos ang breakdown nun, 1 million sa talent manager, 4 million sa 4 na babae, tapos yung 500,000, yun yung parang komisyon ni Attorney Paras. That is according to my client. Yun ang breakdown. Saan daw manggagaling ang pera? Sino raw magpopondo? Sa pag-meeting nila, no, July 15 and July 26 together with the lawyers na sinasabi, manggagaling daw ang pondo according doon sa mismong kwento ni Attorney Jing Paras at yung mga 4 na lawyers kay Congressman Libiste. Doon daw manggagaling ang pondo. Okay. So, base rin sa recollection ng kliyente ninyo, bakit daw ang target si Ralph Recto? Nababanggit kasi yung yung number 1, si Recto daw pasimuno sa BAT, sa mga taxes nasa gobyerno. Tapos alam naman daw ng tao yung hidwaan ng mga Libiste Recto doon sa Batangas. Something related to that. Pero basically, na-condition yung mind ng aming kliyente about taxes, about corruption sa government, na panahon na para magbayad yung mga may kasalanan, yung mga korap sa gobyerno. Doon na-condition yung mind niya. Okay. Then po sa
script di umano na binubuo, papaano nila ilulure itong si ano, supposedly itong si Executive Secretary Ralph Recto dun sa trap na yun? Wala namang plano na ilulure or i-set up sa ibang meeting. Wala yon. Ang plano talaga is that i-interview yung mga babae, magbibigay ng statement, gagawa ng affidavit, susumpaan, tapos ipapa-interview daw sa reporter, then ipapile yung kaso sa piskal kahit na hindi na raw mag-appear yung mga babae. Ganun yung setup. Ano Walang yun? plano na magmi-meeting sa isang place na iimbitahan si Senator, si E.S. Recto. Wala sa plano yun. It's more on documentation lang na may mga babaeng nagrereklamo about drugs and sex involving E.S. Recto. So ano yun, parang makapanira lang kasi I thought all along meron silang plano na ilure si Recto Wala, tapos wala. painan ng ebidensya o i-frame. Wala. Ang kwento is that magsasalita yung mga babae kung paano daw nila nakaka-jamming sa drugs, kung kailan sila lumabas, at about sex. More on kwento sa affidavit form. Pero hindi yung plan na magkikita sa isang place, wala sa plano yan. Documentation lang talaga. Di ba ang pangit nung sorry parang ang corny ng script niyo kung kwento lang pala. I mean, ang dali naman pasinungalingan nun, di ba? Yeah. Kaya nga Parang natatawa kami. labo. Yeah, pero malaki budget, di ba? Ganun ba? Hindi mo lang ginandahan yung script. So clearly your client is cooperating. Pero yun nga, ano ba 'to? Meron bang possibility na ma-save yung sarili niya rito by cooperating dito sa investigation? Ganun ba yung takbo Actually, nito? iba eh. Wala namang ex-deal dito kasi na-inquest nga yung client noong July 29. Submitted for resolution yung aming case. Tapos at the same time, dahil nga na-discover na tong plot against si S. Recto, nagsabi naman siya na willing siya mag-cooperate. Kasi nga ang feeling niya, nakasuhan siya dahil ipinasok siya ni Jing para sa ganitong sitwasyon. Sabi nga niya, mukha siyang pera, naging greedy siya, pero para na-take advantage yung kanilang pagkakakilala. Kaya sabi niya, tutuloy ko na to, di ba? Malaman na ng tao kung sino talaga nag-set up, kung sino nagplano. Opo. Pero in the first place, anong ginagawa ng kliyente niyo, yung talent manager doon sa hotel na yon noong July 28? Bakit siya nandun? Ayun nga, na-set up siya ng NBI. Supposed to be may bisita raw na hapon na kailangan ng companion, makakakwentuhan, makakasama sa inuman. Alam mo yun, parang mga escort na pag nasa isang gathering kami kasama kang girls, yun yung setup na nangyari sa kanya nung araw na yun. Separate to doon sa problema nung Jing Paras issue dahil at that time, hindi yun ang target ng NBI, kundi So, separate operation against the talent manager. okay. So, ano pa po yung yung ibang ebidensya na nagtuturo dito sa alleged involvement naman ni Congressman Leandro Leviste? Marami kaming remember dalawa yung meeting, no? Dalawa yung meeting ng July 15 and July 16. On two occasion, nakaharap niya yung dalawang senior lawyer. Tapos nadagdagan ng dalawang batang lawyers. Maliit lang yung restaurant para hindi niya mamukaan. Kilalang kilala niya daw niya. And next is, nabasa ko yung, before we surrendered yung mobile phone niya, nabasa ko yung mga text messages nila ni Congressman Jing Paras na nagpapatunay talaga nagte-text sila as early as 2023. Magkakilala sila. Okay. May mga pag-uusap about girls, about PR, alam mo yon, about DJ, yung mga needs sa event. Let's say may event ka, susuplayan ka niya ng mga DJ, yung mga girls na mag-a-assist sa mga guests. Then sa Viber messages, nakakita kami ng usapan nila na nagmamatch dun sa meeting. We saw Viber messages ng July 14 na isineset na nila yung meeting ng July 15. Nakita namin yon. Mga call logs. Tapos may mga conversation about dadalhin ko na yung mga girls tomorrow, which is July 15. Sana may down payment na kami. Ganun pag-uusap. Ngayon na nakakatawa nito, Christian, nung mahuli siya ng NBI, nabasa yun eh. Nabasa na ng NBI yung mga contents na yun. So, na-screenshot na yun. Na-screenshot na yung contents ng Viber. Lately, nung nag-i-inquest kami, nung July 29 or July 30, after ng inquest, no, hiniram ko yung phone niya. Nakita ko yung mga Viber messages, nandun pa rin. Pero,
Dinelete na ni Congressman Jing Paras yung mga messages niya sa Na talent galing sa manager. kanya. Yung ba Makikita mo yun, yung 'di ba? galing oo, Deleted messages. Unless oo, nag-subscribe ka sa Viber monthly, hindi makikitang nag-delete ka. oo. Here, nakita namin, may mga deleted messages si Congressman Jing Paras dun sa kliyente namin. So, may Kumbaga tinatago. ano, kumbaga huli huli ka na balbon, yun ang kasabihan Huli dun, ka eh. na, nagde-delete ka, hindi mo alam, na-screenshot na, 'di ba? Oo. Meron na kaming picture ng mga text messages niyo. So, kahit magbura ka, it shows lang na may tinatago ka. Kasi ito naman 'no, kasi posible rin na nine-name drop lang ni Jing Paras itong si Leandro Leviste. So, ano yung direkta makapagtuturo na talagang involved dito si Leviste? Posible 'no? Posible 'yun. Kasi unang-una hindi naman niya sinasabi naman ng kliyente ko never niya nakaharap si Congressman Libiste. So yung Mm, possibility na nagne-name drop, niyayabang lang ni Jing Paras na ang pondo manggagaling kay Libiste, posible 'yon. Pero wala namang pagdududa yung kliyente ko kasi sa several phone conversation, meeting ng July 15, meeting ng July 26, laging sinasabi ni Jing sa kanong apat na lawyer sila ni Libiste. Of course, mm, siyempre, sabi nga natin yan, 'di ba? Salita lang yan, 'di ba? Pwedeng i-deny. Although nakakita kami ng mga text messages ni Jing Paras na sinasabi niya na ah, tuloy yung proyekto, busy lang si Kong, maraming problema, maraming kumakalaban sa kanya. Yun mm. lang Kong, wala yung word na libiste. Nakita namin yun. And bago lumabas si Lito, yung kliyente, na-interview din yung isang supposed victim, si alias Jen. Yung Hmm, alias Jen na yun, siya yung loan complainant doon sa human trafficking. yung And pagkakaano she was interviewed, I think lumabas yun she was interviewed July 29, I think. Tapos lumabas ng July 30. And this alias Jen confirmed meeting with Attorney Jing Paras and the several lawyers. At okey. sinasabi nila na ganito yung script, ganito yung gagawin, at naririnig ng mga babae na ang pondo manggagaling kay Libiste.